Ang pinakamatandang Chinatown na naitala sa kasaysayan sa buong mundo ay ang Binondo, Manila. Ito ay naitatag noong 1594. Karamihan sa Chinese immigrants ay nakapag-asawa rito ng indigenous Filipino woman o katutubong tao. Ang pangalang Teodora Alonso Street na matatagpuan sa Binondo ay mas kilala noong ika-19 na siglo sa tawag na Kalye Arangke. Marami at iba-iba ang pangkabuhayan sa lugar na ito. Ang lahat ng mga pangailangan ay dito halos mabibili. Tinagurian itong dulong bayan na mas kilala ngayon sa tawag na Arangke Market. Dito makikita ang mga kilalang orihinal na pamilihan tulad ng gamot, noodles, typical hardware, electrical, plumbing stores at marami pang iba. Ika-21 ng Pebrero taong 1964, ang Manila Chinatown ay ginimbal ng isang malaking sakuna. Isang malaimpyernong sunog ang tumupok ng halos 8 bloke ng lungsod. At umabot sa 120 kabahayan ang natupok. Ang pinsala ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Sa laki ng pinsala, nag-iwan ito ng libu-libong biktima na nawalan ng tahanan. Ito rin ang isa sa pinakamalaking sunog na naitala sa kasaysayan mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pangambang hindi na maulit muli ang nangyaring sakuna, isang grupo ng businessman sa pangunguna ni Mr. Leon Guevara, Mr. Gopit Hong, Mr. D. Kimpong, ang nagtulong-tulong na nagbuo at nagtatag ng firefighting group. Ang kanilang unang gamit ay isang water pump bolted na nakasakay lamang sa isang assemble na kariton. Ang Estero de San Lazaro ang pangunahing source o pinagkukunan nila ng tubig ng mga panahong yun, gamit ang mahahaba at malalaking hose. Ang mga volunteer firefighters na binuo ay pinangungunahan naman ng isang mekaniko. Ito ay si Elpidio Morales, na mas kilala sa tawag namang Pidyong. Ika-29 ng Agosto, taong 1964, pinasinayaan at kininala ang kauna-unahang fire volunteer sa buong Pilipinas. Ito ang Arangke Center Barangay o ACB, na mas kilala ngayon sa tawag na Arangke Volunteer Fire Brigade Incorporated. At ang unang presidente nito ay si President Leon Guevara. At sa parehong taon na iyon, pagkaraan ng 16 na araw mula nang maitatag ang ACB, ika-14 ng Setyembre, taong 1964, isinilang ang pang-8 anak ni Mang Pidyong at Amparing. Sa pagsilang ng sanggol, maghuhulma ito ng bagong kaalaman, uukit ng bagong kasaysayan at magbibigay ng malaking ambag sa larangan ng kawanggawa o volunteerism sa loob ng 50 taong darating. Mag-aapat na taon ang batang ito nang yanigin ng 7.3 magnitude earthquake ang syudad. Gumuho ang 6 na palapag ng Ruby Tower sa kanto ng T. Alonso at Doroteo Jose Street. Isa ang Arangke Center Barangay at kanyang mga volunteer ang nanguna sa retrieval operation. At pagkaraan ng 5 araw na matyagang pagsagip, himala na nailigtas ang 2 huling survivors na sina Susie Wong Chan, 9 na taong gulang, at pinsan niyang si Sherry, na 12 taong gulang. Sa madalas na pagsama niya sa kanyang ama, namulat siya sa kawanggawa. Tumanim sa kanya ang hiwaga ng buhay. Sa murang edad, nakita niya ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Lumipas ang panahon. Sa edad na 12 anyos, nakita niya ang kanyang sarili na lumalaban sa isang malaking hamon ng buhay. Kakaibang hamon na kung hindi iingatan, ang magiging kapalit nito ay ang sariling buhay. Isang responsibilidad na magbibigay sa kanya ng malaking karangalan, aani ng maraming pagkilala at tatanggap ng di mabilang na parangal sa hinaharap. Dito magsisimula ang makulay na buhay ng isang simpleng bumbero. Siya ay si Ramon Diama Morales.
dekada 70 nang maitalaga ang kanyang ama bilang kauna-unahang barangay chief o punong barangay. Si Mang Pidyong ay nanungkulan ng halos 20 taon sa baranggayan. Ang pagkilala sa kasipagan, pagkamatulungin sa kapwa, ang nagbigay sigla kay Ramon para sundan ang yapak ng ama. Ang pagmemekaniko sa maliit nilang talyer ang isa sa pinagkukunan nila ng hanap buhay. At dito nahasa, nahubog at natuto ang batang Ramon Morales. Si Ramon Diama Morales ay nag-elementarya sa University of the East Manila taong 1971 hanggang 1977, taong 1978 hanggang 1981 na magtapos siya ng sekundarya o high school sa nabanggit na paaralan at kumuha siya ng kurso ng Mechanical Technology sa Philippine College of Arts and Trade. Dito, siya ay nagkaroon ng kakayahan, kaalaman, abilidad at disiplina sa paggawa ng mga bagay na may kaugnayan sa mechanical works. Dito niya rin natutunan ang mga conversion ng iba't ibang uri ng sasakyan. Bukod sa pagiging magaling na mekaniko, naging dalubha siya sa pagwe-welding, pagmamaselya at pagpipintura ng sasakyan. Kalaunay sumabak na siya sa buy and sell at dito lalong dumami ang kanyang mga kaibigan. Aktibo siya sa lahat ng oras, mapanegosyo, trabaho sa talyer, at kawanggawa o volunteerism ay hindi siya humihinto. Maraming malalaking sunog ang gumimbal sa lungsod ng Maynila. Isa na rito ang lugar ng CM Recto sa kanto ng Moraita Street. At isa sa mga nasunog ay ang Manila Cinema, kung saan nailigtas niya at ng kanyang mga kasama ang 8 katao na nakulong sa nasusunog na establishmento. Ang sarap ng pakiramdam habang tinatawid mo sa bingit ng kamatayan ang mga sinaklolohan mo. Nadarama ko na isa tayo sa instrumento ng Panginoon at nangyari ang kanyang kalooban. Tugon niya ng aming tanungin. Gayunpaman, isang sunog sa Caloocan ang kumitil ng 3 buhay sa kanyang hanay. Sa pagsusumikap na mailigtas ang buhay at ari-arian ng iba, sa ngalan ng kawanggawa, isinakripisyo nito ang kanilang buhay. Isa pang sunog ang naganap sa kanto ng Ilaya Recto sa Tondo, kung saan ang nasusunog ay ang sariling garment ng isa niyang kasama. Ang mag-ama ay naghanapan sa loob ng 3 palapag na gusali at sa tindi ng usok at bilis ng apoy ay hindi na sila pareho nakalabas. Inakyat at hinanap ni Ramon ang daan. Pagsabit sa 3 palapag, binutas nito ang yero para bumaba at huwalughugin ang paligid. Sinalubong siya ng malapot na usok at nakarinig siya ng mga pagsabog. Habang nasa 2 palapag, dumating ang isa niyang kasama, si Rescue 1, isang bumbero ng gobyerno. Sinabihan siya na wag nang tumuloy. Subalit na naig sa kanya ang pagiging bumbero, kaya itinuloy niya ang paghahanap. Una niyang nakita ang ama at pagkaraan naman ay ang anak. Nailabas ni Ramon ang mag-ama katulong ni Rescue 1. Kaagad nila itong pinulsuhan at binigyan ng first aid o paunang lunas. Subalit hindi na tumugon ang mga ito at pinaniniwalaan na ang mga ito ay namatay sa suffocation. 5 na ang tauhan niya ang nasawi. Subalit kapag may nababawas sa kanyang hanay, doble naman ang naidadagdag dito. At dahil dito, lalo niyang pinag-igting ang mga pagsasanay para lalong magkaroon ng higit na kaalaman ang bawat isa at nang hindi na rin maulit ang mga trahedyang sinapit ng dating kasamahan. Isang kahanga-hanga na desisyon ang kanyang nagawa nang indonate niya ang isa niyang kidney. Si SPO1 Rodrigo Morales ay nakatalaga sa Western Police District, Station 5 sa United Nation Avenue at kadalasan naka-assign sa bisinidad ng Loton. Siya ay pang-4 sa kanilang magkakapatid. Maagang dinapuan ng sakit si Rodrigo at hindi kayang ilarawan ang lungkot na nadarama ng pamilya sa tuwing nakikita nila ang paghihirap nito. Pinakailangan noon na mapalitan ng isang kidney ni Rodrigo at wala ng oras kung ito ay patatagalin. Hindi na nagdalawang isip si Ramon
at pagkadakay ginawa niya ang naaayon para madugtungan at humaba pa ang buhay ng kapatid. Pagkatapos ng matagumpay na kidney transplant, maligayang nakapiling ni Rodrigo ang dalawang maliit na anak. Nagsama at nagsalo silang muli sa tamis ng pagmamahalan ng isang pamilya. Dumaan ang araw, linggo at buwan, hindi nakayanan ni Rudy at dito bumigay ang kanyang katawan at sa huling findings ng sakit, lupus o komplikasyon ang naging sanhi. At noong ika-17 ng Nobyembre taong 1994, sa edad na 33 anyos, siya ay binawian ng buhay. Naulila niya ang kanyang asawa at dalawang anak na babae, na 6 na taong gulang at isang 3 taong gulang. Nadugtungan ng 7 buwan ang buhay ni Rodrigo. Para sa pamilya, ang makapiling siya muli ng maikling panahon ay isang malaking pasasalamat sa Diyos. Lalong tumingkad ang pangalang Ramon Morales nang pasukin niya ang mundo ng politika. Dito, ipinakita niya ang kanyang buong kasipagan. Mapa-Pilipino man o Filipino-Chinese ay bilib sa kanyang angking kasipagan. Wala siyang inaayawang trabaho. Lahat ng lumalapit ay kanyang tinutulungan. Nagsimula siya sa baranggayan. Ito ang nagbigay sa kanya ng karanasan para lalong pag-ibayuhin ang kanyang mabuting gawa. Lahat halos ng matataas na opisyal sa lokal ay natutuwa sa kanya. Ang dating kasama at amo ay humanga. Tunay na nagtatrabaho at gumagawa. Bunod sa baranggayan, itinadhana, tinaga sa panahon, pinanday sa hirap, kaya inaasahan kong magiging magaling na konsehal. Konsehal Bon Morales. Pinuri rin siya ng isa ring magaling na leader. Councilor Ramon Morales ng 3rd District. Dahil nakita ko siya noong isang araw, naka-short lang at naglilinis ng kalsada at may kasamang truck ng bumbero. Matapos mawalis, binobomba nila ng tubig. Mga taong walang kibo. Pero sobra-sobra sa iba. Tamang paggogobyerno, tamang pamumulitika. Ito ang kanyang naging kasabihan at ang kasunod ay ang mahusay niyang liderato. Nagsimula sa pagiging kagawad ng barangay. Naging punong barangay sa mahabang panahon. Naging direktor ng liga ng mga barangay. Hinirang na konsihal at 2 beses na halal bilang konsihal. Ang mga mamamayan na kumilala sa kanya ay hindi nagkamali. Subalit, sa ibang natukso, maraming aral ang kanilang natutunan. Nagsimula siya sa isang truck ng bumbero at isang ambulansya. Ngayon ay patuloy na nadadagdagan dahil sa tulong ng ilang kaibigan. Sa dami ng natulungan ay napagkasya niya ito. Maraming parangal, pagkilala at papuri ang kanyang natamo. Di mabilang na plaque ang kanyang natanggap. Hindi na rin mabilang ang mga karanasan na dumaan sa kanyang buhay. Kung ito ay isusulat, ay magkakasya sa isang aklat. Patuloy ang kanyang pangarap. Hindi tumigil sa kanyang misyon. Hanggat may nangangailangan ng tulong, nariyan siya. Kasama ang mga truck ng bumbero at ambulansya. Mga miyembro ng Arangke Fire Volunteer, Immaculate Fire Volunteer, Ronda 117, at Disaster Brigade at marami pang iba. Si Mr. Benito Tan ay isa sa naging presidente ng Arangke Volunteer Fire Brigade Incorporated. Siya ay naglingkod noong 2011 hanggang 2013. Nasundan niya ang makasaysayang pagsikat at di mabilang na parangal na natanggap ng Arangke Volunteer. Batid ni President Benito Tan ang sakripisyong nagawa ni Ramon Morales.
Siya ang fire chief ng Arangke Volunteer sa halos 2 dekada hanggang sa kasalukuyan. At sa mahigit kalahati ng buhay na inilaan niya sa Arangke Volunteer, ito ay maituturing na malaking katuparan sa kanyang misyon sa buhay. Ito ang ilan sa bahagi ng isinulat ni President Benito Tan. The story of AVFBI will not be complete without mentioning the name of Ramon Morales. As fire captain of the Arangke Volunteer Firefighters, he is its heart and soul. His life story parallels that of the AVFBI. Born on the same year as the ACB, he was taught early on by his father Elpidio the value of helping others and not expecting anything in return. It was not surprising that he donated one of his kidneys to an ailing elder brother. His selflessness was rewarded when he was elected barangay chairman many times and to the city council, representing the 3rd District of Manila. He was named Outstanding Manileño by City Mayor Lito Atienza in 2001. Ang Arangke Fire Volunteer at si Ramon Morales ay nakaguhit na sa kasaysayan. Ang 50 taon ng Arangke Volunteer at 37 taon naman ni Ramon Morales sa serbisyo ay nagpapatunay na ang sangkap ng dalawang elemento ay magpapanatili sa katuparan ng kani-kanilang misyon sa larangan ng volunteerism. Sabi niya, isa pong malaking karangalan na makaharap ko po ang mga tao pinagkakautangan ko ng loob. Kung hindi po sa inyo, hindi kayo nagtiwala kay Mon Morales, palagay ko hindi ako konser ngayon. nakakabilib, nakakapagpataba ng puso, tunay na bayaning Pilipino sa ating panahon. Nag-iisa, siya ay si Ramon D. Morales.